Tuturuan ko po kayong magluto ng longganisa Ilocano. Ito po ay homemade at itong ganito po ay mga 10 piraso at kalahating kilo po ito. So ang una niyong gagawin ay magsalang po ng kawali, mas maganda yung non-stick, no? At lagyan niyo po ng kalahating basong tubig. Ayan. So, wag niyo pong puputol-putulin kaagad, no? Ah, ang una niyong gagawin, tusukin niyo po ng tinidor para magkaroon ng butas para yung mga ah, langis, no? Mantika ay lumabas. So takpan na po natin at medium heat lang po ang gagamitin po natin, no? So ayan, hihintayin po natin siya na maluto. Ito, medyo nabawasan na po yung tubig at nakita ninyo na meron na pong mga manti-mantika, no? So hahalu-haluin niyo po 'yan, no? At makikita nyo, ayan, medyo nagmamanti-mantika na. So pagka ganyan na, buo na po yung langgunisa, ayan, pwede na po natin uh, i-separate, no? So ito ang ginagawa ko, tigda dalawa, no? Kasi kailangan po natin itong hahaluin. Kapag duktong-duktong sila, medyo mahirap maghalo. So ito, in pairs po, no? In pairs po siya. Pag hinalo po natin yan, ay madali, no? At bakit natin hinahalo? Kung napapansin nyo, medyo malapot na, no? Malapot na, no? Kasi nababawasan na yung tubig at naglalabasan na yung mga mantika. So, hinahalo natin para ma-coat po yung na yan, yung katas, no? Katas, yung mga pinagsama-samang mga ingredients, ayan, lumalabas na, no? At dapat hinahalo natin unang-una para yung lahat ng sides ay naluto at saka pangalawa ay kumapit po yung lahat ng mga ingredients na lumalapot sa katawan po ng ating longganisa. Ayan, ituloy natin. Ito, makikita nyo na na siya, mantika na, no? Mga mantika na. Tapos nakikita nyo yung mga tawag niyan, namumuong mga ingredients, no? So dapat haluin po natin 'yan para dumikit po sa ating langgunisa at para napakasarap po, no? Yung ibang nagluluto na hindi marunong, no? Pinababayaan lang nila, hindi nila inaalagaan ang pagluluto at saka hindi nila hinahalo na tulad ng ginagawa ko. Ang sasabihin nila matabang, hindi masarap. Kasi yung sarap hindi nila naipalupot o hindi nila naipadikit doon sa longganisa. Ayan, nakikita nyo, no? Yung mantika ay medyo nagiging clear kasi nawawala na po yung mga malapot na mga sarsa o ingredients po yan na namuo. Ayan, dumikit na sila sa longganisa at nagkukulay red na po sila, no? So takpan pa po natin, binawasan ko na po yung init at ito, no? Okay na. Kaya hahanguin na natin. Kumuha po tayo ng plato, lagyan po natin ng tissue paper para ma-absorb yung sobrang mantika, no? Para healthy, kahit mga senior citizen pwedeng kumain. So ayan na po, napakasarap po niyan. Homemade po ito na longganisa galing sa Ilocos. At kung sino ang gustong ayan, ito na po ang finished product. Luto na po yung longganisa at saka yung mantika ng longganisa. Binawasan po natin tapos nilagyan natin ng bawang at nagsangag po tayo ng kanin. Ayan, napakasarap. Sino ang gustong mag-order ay mag-comment lang at kakausapin ko kayo. Ito po ay homemade, napakasarap po talaga. Garantisadong napakasarap, no? So dito po sa buong Pilipinas po, pwede kayong mag-order at pag-usapan natin kung paano ang makakarating sa inyo, no? So dito sa Metro Manila, pwede rin, lalong-lalo na sa mga condominium, sa mga estudyante, mag-order lang kayo, mag-message lang kayo at sasabihin namin sa inyo kung paano makatikim ng ganitong pagkasarap-sarap na Ilocano longganisa. Homemade po ito, hindi po ito commercial, kaya
una-unahan na lang po kasi baka maubusan po kayo, no? So napakamura lang po. Malalaman nyo pagka nag-message kayo. Pagka sarap-sarap, talagang dumikit po yung lasa, hindi po nasayang, no? So sundin nyo lang po yung itinuro ko na method.